sa mga pangyayari kamakailan sa West Philippine Sea. Naging biktima ang ating mga Pilipinong marino at ang kanilang sasakyang pandagat matapos itong bantaan at bombahin ng tubig ng mga barko ng China. Sa gitna ng mga kritisismo, si Rep. Paulo Duterte ng unang distrito ng Davao City, kapatid ng Vice-Presidenteng Sara Duterte, ay kumilos upang ipagtanggol ang kanyang kapatid. Sa pahayag ni Rep. Duterte, binigyang diin niya na ang usaping ito ay dapat na ituro sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno, tulad ng National Defense. Binanggit din niya na hindi tungkulin ng Vice-Presidente o ng kalihim ng kagawaran ng edukasyon na manghimasok sa usapin ng dayuhan at gawing masama ang China o anumang bansa. Matapos ang insidente, nagtala ang Pilipinas ng malakas na protesta laban sa China at ipinatawag ang charge d'affaires ng China sa Maynila. Sa kabila nito, itinanggi ng China ang kanilang ginawang aksyon at inirereklamo ang paglagay ng BRP Sierra Madre sa lugar. Sa kabila ng mga kritisismo, hindi pa rin naglabas ng pahayag si Vice-Presidente Sara Duterte hinggil sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Subalit, sa kanyang mga patakaran sa edukasyon, patuloy niyang binibigyang diin ang pangangailangan na palakasin ang seguridad ng bansa. May sigril dito si Duterte ang China. Tangin ng lupit. Secret deal pero alam niya. Bakit ba? Meron siyang powers. Ika nga na nababasa niya ang pag-iisip ng tao. Di ba? Tuloy. Ano tanggalin yung Sierra Madre, yung barko BRP Sierra Madre? Oh. O huwag kumpunihin hanggang sa mabulok ngayong barko para mawala tayo dyan sa ayungin? Grabe. Sa West Philippine Sea. Ay, grabe naman yan. Yan ang yan. pinanghahawakan ng China. Naku po. Na hanggang ngayon hindi pa ho nagpapaliwanag ang mga Duterte kung totoo o hindi. Ayan. Ayan, yan ang hilig natin mga Pilipino. Manghusga, tapos sila magpaliwanag kung totoo o hindi. Pwede ho ba ako manghusga? Sa'yo. Tapos ikaw magpaliwanag kung totoo o hindi, Balita ko, ikaw daw ang pinakabastos na host ng SMNI. To the point, ayaw na mag-guess ng mga tao doon na mga ini-interview mo kasi binabastos mo daw. Totoo ba yun? Magpaliwanag ka, ha? Paliwanag mo. Totoo din ba na hindi mo ma-pronounce yung sunshine? At saka ang laman ng bibig mo lagi, I know my job. Totoo ba yun? Totoo ba na talagang lahat ng guests na ini-interview mo, binabastos mo daw? Inaayawan ka nga daw ng mga ini-interview mo dun Dahil sobrang yabang mo daw sa loob ng SMNI. Akala mo ikaw may-ari ng SMNI. Ganun ka daw umasta sa SMNI. Totoo ba yun? Patunayan mo ngang hindi. Di ba, ang pangit nun kung gano'n ang usapan natin ngayon. Ako mag-aakusa, tas ikaw magpapatunay na hindi totoo. Hindi ba? Hindi, halimbawa lang po ito halimbawa lang. Sample lang, ika nga, sample lang. Sample lang. Okay? Totoo ba? Ay, hindi pala, tanggalin ko daw yung salitang totoo. Ito, sample lang. Mga guest mo doon, kinakatkong mo daw. Ay, wala nga daw Hindi, halimbawa ho ito hindi ho ito totoo okay. Linawin ko, hindi ho ito totoo. Ito'y halimbawa lang nung katulad ng ginagawa niya kay Pangulong Duterte. Nasabi niya dapat daw magpaliwanag si Pangulong Duterte sa inaakusa nila. Sila nag-akusa, si Pangulong Duterte magpapaliwanag. So ako kunwari lang po ito sample lang, akusahan kita. Kinakatkong mo daw mga doon, ini-interview mo. Pag hindi nagbigay, hindi mo bibigyan na maayos na interview. Paliwanag mo nga ito. Ito halimbawa lang ito, hindi to totoo Ulitin ko, hindi po ito totoo. Halimbawa lang, akusahan siya. Kunwari, inakusahan kita, nagpapabayad ka daw pag nag-i-interview, totoo ba? Hindi pala totoo. Paliwanag mo nga na hindi totoo yun. Halimbawa lamang po ito ulitin ko, hindi po ito totoo Hindi ho ito totoo. Ito'y halimbawa lang na ginagaya ko lang yung pag-aakusa niya kay Pangulong Duterte.
Okay, halimbawa, akusahan kita ng ganito, ikaw ang magpaliwanag, gusto mo yun? Gusto mo ba yun? Na ako ang nag-akusa, tas ikaw ang magpaliwanag? Pero China ang naglabas ng balitang yan dahil sa agreement na yan. Kaya pala sila ganyang karas, ganyang katindihan ginagawa. Every time na magkakaroon ng resupply, ang Philippine Coast Guard at barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa area niyan, hinaharas nila dahil ang kailang pinanghahawakan ay nakipagkasundo ang nakaraang administrasyon na alisin or hindi magtagal yung barkong yan na sinusuplayan ng pagkain at medicine dahil mga sundalo Pilipino ang nandyan. Nasa exclusive economic zone ng ating bansa. Iyan ang nakakalungkot. Maliban nga po dyan ay yung na-discover na 36 na mga Chinese national naging auxiliary, matataas na opisyal, mayroon pang general na nandyan sa loob ng Philippine Coast Guard sa nakalipas na administrasyon. Ngayon, Ang sinasabi niya kasi sinabi daw ng China. Okay? Alam mo naman, akala ko ba hindi kayo naniniwala sa China? Ba't naniniwala na kayo ngayon? Hindi ba ho? Di ba sinasabi ninyo na hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng China? Kaya China, ganito, ganito, ganito. Bakit ngayon naniniwala na kayo? Porket may sinabi against Duterte, naniniwala na kayo. O may sinabing ganitong kasunduan. O, akala ko ba walang kwenta tong China? Tapos sasabihin nyo ngayon, totoo yan, naging totoo na. Ano ba talaga ang tunay na kwento? O tapos ngayon, kung ano-ano na namang i-aaksa silang mo. na-discover ng kasalukuyang management na may mga Chinese nakapasok sa Coast Guard. O, tinan mo yan ha, nakapasok daw sa Coast Guard. Di ba ang linaw na, binalita natin isang araw yan. Hindi naman totoong nakapasok sa Coast Guard. Tumutulong lang pag merong relief operation ng Coast Guard. Hindi yung nakapasok sa loob ng Coast Guard. Anong fake news yan? Mamita Telma, maraming salamat. Yan din ang dahilan kung bakit yung ating mga resupply ng mga barko papunta pa lang dun sa area naka-standby na. Tingnan nyo yung ini-imply niya ha. Naka-standby na daw. Kasi nga daw, nalaman through the Coast Guard. Kasi may mga Chinese na daw na spy doon sa Coast Guard. Yun yung sinasabi niya. Eh nilinaw na ho ng Coast Guard yan. Hindi ho nakakapasok yung mga Chinese na yon. Sila ho yung mga negosyanteng Chinese na tumutulong lang pagkailangan ng relief operation ng Coast Guard. Kasi di ba maraming Coast Guard ang tumutulong sa ating mga kababayan? Usually mga Coast Guard, kunwari may baha, may lindol, sila ho minsan ang tumutulong eh. Di ba yung mga sundalo natin? At ang trabaho lang ng mga Chinese businessman na yan, magbigay ng relief, tulong, ika nga, aid. Na which is ginagawa rin ng ibang bansa. Tapos ngayon, kinukulayan mo na dahil doon, nahaharang tuloy yung ating ship. So parang mo sinasabi, spy talaga. Ang mga barko ng China dahil na-monitor na nila. Na-penetrate na ng China ang ating Coast Guard. Sana Kita mo yung fake news mo? Na-penetrate na yung ating Coast Guard? Kailan? Sino nagsabi niyan? Saan galing yan? Pinaliwanag na ng Coast Guard ah. Tapos sasabihin mo ngayon, na-penetrate na? Grabe ka mag-fake news. para administrasyon. Ang tindi po nito. Kaya sana magpaliwanag dito ang nakaraang gobyerno. Bakit nangyari ito? Tama ngayon, si dating Senador Sonny Trillanes. Tingnan mo, tama na si Trillanes ngayon. Dati tinitira-tira niyo si Trillanes, ngayon tama na siya. Yan ang tunay na baligtad. Dati pinupuri mo si Duterte, tinitira mo si Trillanes, ngayon binabanata mo na si Duterte, pinupuri mo na si Trillanes. Anong kasunduan ninyo? Di tamba, yun ang totoo. Anong kasunduan ninyo ng gobyernong ito? Halata ka, sir? Na nang ito'y senador sa ilalim ng Aquino administration, siya yung pinagbibintangan daw. Na nakipagsabuatan sa China, kaya marahas ang China. Hindi naman pala totoo. At ito ngayon ang katotohanan. Naku, Kaya, yan na daw ang katotohanan ngayon. Iba na. Alam nyo na. Alam nyo na, di ba? Bakit? Alam na natin. Sabi nga ni Senator Raimi, magkano yung halaga? Ewan ko, sabi lang ni Senator Raimi, hindi ako sure. ang sabi ni Trillanes, sino ang taxi sa bayan? Naku po. Hindi daw siya, kung hindi yung mga Duterte. Wow, o Duterte government. May hugot ngayon. May mga basihan pagkaganyan sa nangyayari. Kaya kanyang mapapansin, nakakabingi ang katahimikan ng pahayag ng mga Duterte, ng Kibuloy, yung Kibuloy Duterte followers support. Ayan na, Kibuloy, syempre. Hindi niya makakalimutan yung pinaka-bitter na bitter siya. Bakit? Kasi pinagalitan siya doon sa estasyon niya. O, dahil nga parang bata, iyakin,
O, nagdabog nung pinagalitan. O, dadamay na, ano naman kinalaman ni Kibuloy sa China? Bakit napasok na naman si Kibuloy dyan? Ah, napagalitan. reporters at mga vlogger nila. Isama na natin si Vice President Sara Duterte. Oo. Wala rin sinasabi sa kahit na anong harassment ng China sa Pilipinas. Di ba? Wala tayong narinig. Pero sila yung nagtatanggol at nagsasalita in favor of Kibuloy. Pero yung mga vlog, O, kanino kinaugnayan ni Kibuloy sa China? Halatang halata ka naman eh. Sobrang halata mo, sir. Alam mo, eto, payuhan lang kita. Holy Week naman eh. Payuhan lang kita, Holy Week. Let go mo na yan. Kasi ikaw ang nagiging prisoner ng sarili mong bitterness. Si Kibuloy, wala nang pakialam sa iyo yun eh. Sa totoo lang, wala nang pakialam sa iyo. Nandito na ba na Teros eh. Hindi, sa totoo lang, wala nang pakialam sa iyo si Kibuloy eh. Di ka nga niya nabanggit eh. Nung nag-uusap-usap kami, di ka man lang nabanggit. Mantakin mo yun, sa dami ng pinag-usapan namin, 7 oras ata kami doon, nag-uusap-usap, minsan hindi ka nabanggit. Kung wala pang magtatanong, hindi ka babanggitin eh. Pero actually, hindi naman talaga siya nabanggit. Si Kibuloy, nagbubuo na sa'yo. Ikaw, hanggang ngayon, ikaw ay isa pa rin nakakulong sa emosyon mo kay Kibuloy. Na lahat na lang ng issue kailangan mo i-connect kay Kibuloy. Paano ka? Si Libayan, lahat ng issue kailangan i-connect kay Tulpo.